Dahil 17th anniversary ngayon, tungayan naman natin ang pinagdaanan ng ating Simon. O ano kaya ang history ng ating church, no? Meron pa ba, partner? Kaya nga, magtatanong ko ba tayo, partner? Siyempre, magtatanong tayo sa isa sa ating pastor, partner. Tama. Tawagan natin si Pastor Ian Manuel. Purihin ng Panginoon. Ngayon po ay panoorin po muna natin itong ating inihandang video. Actually, ito po ay pinalabas na po namin last year pa. Ito po ang nagsasabi ng ating church history na napakabilis na po. Hindi po natin kayang ilagay lahat ng litrato sa loob ng maiksing oras. Pero sa tingin ko marami po dito yung makakaalala sa ating pinagdaanan. Ayan po, many years ago. Si Pastor po ay may buhok pa. Ano yung tatay ko po yun, tsaka si Ate Nori. Basta po muna, paki-present po yung ating PowerPoint. Pagpasensya nyo na yung music po, na nauso po kasi yung copyright. Dati pwede yung mga song pero namumute po kasi ng Facebook. Ito po ang ating napaka-iksi lang po na a brief history of our church. Sabi nga, napakadami po nang nangyari sa loob ng 17 taon na naitatag po ang ating bahay parang bahay. Ang ating pong church ay nagsimula sa pangunguna ni Pastor Bernabe, O.J. Manukay at Brother Emiterio June Batalyon. Sino po inabot si Kuya June? Sino dito inabutan si Kuya June? Si Ninang, sino Brother Marco? Bata. Si Kuya Jun po ay pumanaw na po. Ito po ay ang ating church po ay naitatag noong taong 2007 sa loob po ng compound nila Brother June o mas kilala bilang Kuya Jun. Ang pangalan po noon ng church ay Coloong for Christ Church or KFCC. Ayan. Sino nakaabot sa KFCC? Hindi po KFC, hindi po Kentucky Fried Chicken. Coloong for Christ Church. Ang nakakatuwa pa nun, nagkaroon daw ng vision. Nung nag-meeting po kami, nagkaroon po, shinare po ni Kuya Jun. Balang araw, magiging KFC yung kanto ng Tikli. At nagkatotoo nga po, nangyari nga. Kinulang lang na isang C, naging KFC nga po. Totoo pong istorya yan, hindi po yan katrangisip. Ayan. Nagsimula po ang gawain sa simpleng Bible study na dinadaluhan po ng ilang mga katao. Mga ilang katao lamang. Hanggang sa dumami na at naisipan na pong gawing church, tina Pastor OJ at Kuya June.
Kwento po lagi ni Tita Mel, ang asawa po ni Kuya Jun. Nagsimula lang po ang church sa balag ng patola. Wala pang bubong po nun na parang nasa likod lang po ata ng bahay nila, tapos may balag ng patola. Doon lang po sila nagba-Bible study. At unti-unti na ipaayos po at napaganda ang church sa pagtutulungan ni Pastor OJ at Kuya Jun. Kasama ang kanilang mga pamilya at mga regular na dumadalo. Taong 2008 po nang ako ay mapunta sa church. So after 1 year, ako po ay naka-attend nung kanilang pinakaunang anniversary noong 2008. Yan. So, one year lang po akong na-late sa pagkakatatag ng church. Ayan. Ako po ay in-invite ng aking classmate nung high school na si Sister Nancy Munilla. At simula po noong taong din yon, nagdesisyon na po ako manatili sa KFCC dahil nakita ko po yung pagkupkop na parang isang pamilya. Ayan. Taong 2012, next po. Ayan po si Kuya Jun, saka si Pastor OJ. Next po, next. Ayan, yan po yung aming mga original na, ayan, yung mga nauna po, mga pioneer na worship team. Si Ate Abby, ayan, sila Sister Camille, Kuya Janjan. Ayan, next po. Ayan, 2012, naitayo na po itong ating church building sa ngayon. Ayan. Ito po yung ating kasalukuyang church building. So dahil wala pa po itong gate noon, bukas pa po yan. Kung makikita nyo, wala pa po yung gate. Binabalik po namin yung mga gamit doon sa dating church sa Batelier Compound. O kung hindi naman, doon po sa bahay ni na Pastor OJ. Kasi delikado po, baka mabitbit yung ating mga speaker. Ayun yung ating mga equipment. Taong 2013, nasunog po yung dating church building. Kasama po ang ilang po natin, halos lahat po ng ating mga kagamitan. Konti lang po ang ating naisalba. Ayan. So ito po yung church building po nung bago pa lang. Ayan, kita nyo, makintab yung ating tiles. Bagong-bago pa. Next po, ako ba yun? Ayan, ako po yan, tsaka sunod po, ayan, si Sister John, nagkaroon po kami niya ng DBBS. Ayan yung mga bata siguro, mga binatilyo na yan. And yan po yung ating mga pioneer church leaders. Ayan, sige po, next na po. Ayan, sina Ate Nerling. Ito lang po yung natira nating gamit noon. Nung nasunod po ang church, nagkakalap kami ng mga pwedeng magamit. Ginamit po natin yung lumang karaoke ni Pastor. Natawag na si Robocop. Tapos ako naman, may nahiram akong keyboard na maliit sa kaibigan ko. Lahat po ng yan po yung nakasurvive. Kasi hindi na namin pinabalik doon dahil hindi naman siguro nanakawin. Ayan, yan lang po yung natira nating gamit. At the same year, next po. Ayan. At the same year, nakabili po ang church, yung 2014. Balik. Ayan, yan po yung una nating batch na mga gamit na nabili. Ayan, ang ginamit po ng Lord para ma-provide po yan. Walang iba syempre kundi si Ninang. Palaban natin ng Lord sa buhay ni Ninang. Pati ito po ating church building, siya po ang nag-provide po niya. Syempre, galing sa Panginoon. Amen? Yan po yung ating mixer. Konti pa lang, sumunod na taon. Ayan, nakabili ulit po tayo ng panibagong set ng mga gamit. Yung drum set, yung keyboard na totoo. Ayan. Tsaka yung, meron pa po yung mga kasama. Ito po yung bass amp. Ayan, yung ating mga baffles na malalaki. Ayan, yan po yung ating naging accomplishment ng taon po na yan. Next po. Ayan. Sino dito naaalala pa yan? Parang wala na. Ayan. Also, noong pong 2014, tayo po ay nagpa-affiliate sa Door of Faith Christian Church International. Kaya napalitan po ulit ang pangalan ng ating church. Naging DFCCI Taytay. Na karamihan po sa atin ay doon po tayo familiar. Tama po. Sa DFCCI. Kaya po tayo tinawag na DFCCI Taytay. Taong 2015, doon lang po tayo official na naging membro ng Door of Faith sa pamamagitan po ni
Pastor Kim Liantada. Ayan, next po. Ayan, kaya meron na po tayo ng mga banner na Door of Faith. Yan na lang po yung nakalat kong picture eh. Tsaka yung pong unang taon, 2007 to 2008, wala na pong picture kasi nasunog nga po yung laptop na gamit noon. Ayan. Naging active din po tayo noon sa G12 nung mga panahon po na yan. Fast forward to 2019, alam po natin lahat na dumating po ang COVID-19. Kaduluhan na po noong 2019, na nababalita na po na merong kumakalat na pandemic o sakit. Nauso po noon ang lockdown noong March 2020. Kaya tayo po ay na-convert po ang ating church sa isang studio type. Parang studio, no? Para po kami dito talk show. Ayan, may mga lights, ayan, tapos parang ini-interview si Pastor. Ayan po yung nangyari, no? Na nauso po yung mga live streaming. Kasi nga po, hindi makakapunta yung karamihan dahil nga lockdown. Yan po yung nangyari sa atin. Ayan, naka-live stream. Nagpatuloy po tayo, hindi tayo huminto kahit kailan. Kahit bagyo, no, baliwala yan. Talagang tayo po ay nagpatuloy. Ano po ang sunod na nangyari? Ayan, marami pong church ang pansamantalang nagsara, at ang iba po tuluyan na nagsara. Subalit tayo po ay nanatili. Bagamat kakaunti ang bilang ng mga dumadalo, nag-adapt po tayo sa sitwasyon at natutong mag-live streaming. Sa awa ng Panginoon, natapos po ang lockdown. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Unti-unti pong bumawi ang church. Amen? Kailan ba nag-umpisang medyo lumuwag? 2021. Tama po. Papaluwag na yan. Hanggang 2022. Ayan. Unti-unti na po tayong nakabalik sa normal. Back to normal na po. Okay? And then, fast forward po ulit tayo to November 2023. Ayan. Laki na nilang taon ko, 2023, dumating po ang grupo nina Sister Jenny Ann Puentes. Ayan. Galing po sila sa ibang church. Okay? Ayan po, marami po sa kanila, kaya siguro maninibago kayo, ang daming bagong mukha. No? Na parang ngayon nyo lang nakita. Tingnan nyo kayo katabi nyo, familiar pa. Ayan, namumukha nyo ba yan? So, yan po, medyo paiksin ko na lang po itong ating ito pong part na ito ng ating church history. Ang pinakauna po nating nakausap sa kanila ay sina Brother Jeffrey at si Sister Janelle. Pwede ba tumayo si Brother Jeffrey at si Sister Janelle? Palakpakan natin ang Lord sa buhay natin. Sila po ay magkapatid. Kaya magkakapatid po yung mga Fuentes, si Ate Jenny, si Jeffrey at si Janelle. May iba pa po silang kapatid. Sila po yung nakipag-coordinate sa atin. Sila po yung nakausap. And nagsabi nga po na gusto po nilang umattend dito sa ating church. Nakakatawa nun, nung bata pa daw po itong si Ate Jenny, nakaka-attend na pala siya dito sa atin. Okay? At yan po, nagkaroon po ng mga pag-uusap hanggang sila po ay tuloy-tuloy na sa pagdalo. November 2023 din po. Nagkakabulol-bulol na ako dito. Yan. Pagpasensyahan nyo na po. Kami po ay mga pagod kahapon. Gabi na po kami nakauwi at umuulan-ulan pa. November 2023, official din po tayong pumalas sa Door of Faith. Ayan. To make the long story short, ayan, dahil po sa mga ilang kadahilanan. Purihin ng Panginoon dahil ako po ang kanyang ginamit upang magkaroon po tayo ng bagong pangalan with the approval of our senior pastor. At yun na nga po ang FFCC o Family in Faith Christian Church Taytay. Wala pa naman po international. Pero pag-pray po natin, di ba? Malay natin maging international din tayo. Ayan, dahil nais po natin iparamdam sa bawat isa na tayo po ay parang isang malaking pamilya. Amen? Bilang magkakapatid sa pananampalataya. So, yun po yung pinaka-significance ng ating pangalan ng ating church na FFCC. At dyan na po nagtatapos ang talambuhay ng ating iglesia.
Madam Charo. Binabalik ko na po sa ating mga MC. Purihin po ang Panginoon. Palapakan natin ang Lord.